Welcome to BAR Matters Guide. Ang videong ito ay tungkol sa process ng pagpapaklose ng business sa BIR. So kung ikaw ay may business whether main or branch na hindi na profitable or gusto mo nang bitawan, kailangan mo po ito ipaklose sa BIR para hindi ito mag-cause ng mga open cases in the future. So sa pagpaklose ng business sa BIR, ano ba ang mga requirements? Ayon po dito sa Revenue Memorandum Circular No. 27-2024, ang mga requirements ay: Una, mag-fill out po kayo ng BIR Form 91005 in 2 original copies. Pangalawa, gagawa po kayo ng list of ending inventory of goods, supplies, including capital goods in 1 original copy. Itong inventory of goods, ito po yung mga merchandise na regularly for sale sa business natin like yung mga groceries kung grocery store ang business mo. Then itong mga supplies, ito naman yung mga hindi ordinary for sale sa business pero ginagamit sa business like mga tools and bond papers used for administrative purposes sa business. Then itong capital goods, ito naman yung mga immovable properties ng business like building at lupa. Pero sa pagkaintindi ko dito, hindi ito applicable para sa mga branch kasi pag i-close mo ang branch, ililipat mo lang ang mga inventories sa ibang branch or main office. Ang pangatlong requirement naman ay gagawa kayo ng inventory of unused invoices or supplementary invoices, together with all other unutilized accounting forms, example vouchers, debit or credit memos, delivery receipts, purchase orders, and others. Bali, ito po ang mga invoices at supplementary receipts na hindi mo pa nagagamit or hindi mo pa na-issue sa customer mo. Ang pang-apat na requirement ay isusurrender mo yung original copy ng business notices and permits, example ATP, NIRI, accreditation certificates and permit to use for CRM or POS, and isurrender mo rin ang original ng certificate of registration mo sa BIR. Then, kung nag-authorized po kayo ng representative para mag-process ng closure, dapat bigyan mo siya ng special power of attorney authorizing the representative to process the closure of registration. Plus magbibigay siya ng photocopy ng kanyang valid ID sa BIR. Pero kung ang nagpapaklose ng business ay corporation, dapat may board resolution or written resolution or secretary certificate authorizing the representative to process the closure of business plus photocopy ng valid ID ng representative. So dapat po ang content ng special power of attorney or board resolution ay specific sa closure processing, hindi pwede na ang authorization ay para sa pag-process ng TIN or ibang documents. Pag na-complete po ang requirements based sa checklist, tatanggapin niya ni BIR, pero subject for verification pa ito, at kung may makita na delinquency, open cases, or mga hindi nabayaran na tax before, or mga returns na hindi mo na-file before, kailangan mo muna ito masettle bago ka makapag-clearance. Pursuant to Revenue Memorandum Order No. 6-2023, para sa closure ng whole business meaning kasama ang main office at all branches, masasubject muna kayo ng audit ng BIR kung ang sales mo for immediately preceding year ay umabot ng 1 million pesos or yung total assets ng business ay umabot ng 3 million pesos. Then after masettle ang audit investigation, mabibigyan na po kayo ng clearance ng BIR. So, that's it for this video. Don't forget to like and share this video and subscribe to this channel. Thank you.